Hi guys! Alam nyo ba yung latest na issue tungkol sa Paris Olympics opening ceremony? Grabe, ang daming reactions, lalo na dito sa Mississippi. So eto ang kwento, ang president ng Ceasefire, isang malaking technology company dito, nag-decide na itigil ang kanilang partnership sa Paris Olympics. Bakit? Kasi feeling nila parang ginawang mockery ng event yung Last Supper ni Jesus. Sa social media, in-announce ng Ceasefire na aalisin nila ang kanilang ads mula sa Olympics. Sabi ng president nila, Susie Hayes, supportive kami sa mga atleta natin na nagtrabaho ng husto para makasali sa Olympics. Pero hindi kami magiging parte ng offensive at unacceptable na mockery ng Last Supper kaya tinatanggal na namin ang aming advertising. Siyempre, ang daming reactions dito. May mga nagsasabi na napaka-disrespectful daw ng ginawa sa opening ceremony. Sabi ng isa, gusto ko si Lady Gaga at Celine Dion pero sa tingin ko napaka-disrespectful at sacrilegious ng ginawa nila. Well, I love Lady Gaga and Celine Dion, but I thought it was very disrespectful and sacrilegious. May mga nagsasabi rin na tama lang ang desisyon ng Ceasefire. Sabi pa nga ng Governor Tate Reeves sa Twitter, I am proud to see the private sector in Mississippi step up and put their foot down. God will not be mocked. Pero syempre, may ibang tao rin na hindi sang-ayon. Sabi nila, misunderstood lang daw ang opening ceremony at hindi naman talaga ito meant to mock the Last Supper. Never an intention to show disrespect to any religious group. On the contrary, I think that Thomas Joly really tried to really intend to celebrate community tolerance. That was his word yesterday. And looking at the result of the polls that we shared, we believe that this ambition was achieved. If people have taken any offense, we are of course really sorry. Blocking of the videos from the organizers' side. There've been some reports on blocking. It was a ceremony like no other, and those are games like no other. I think that our hosts, it's easy for me to say, and we should all be grateful and thankful, they have put together a vision for these games, which is unprecedented. It's an incredible vision for the games. We're trying to showcase that in the best possible way. Kayo, anong opinion nyo dito? Tama lang ba ang ginawa ng Ceasefire o misunderstood lang talaga ang opening ceremony? Comment below at pag-usapan natin. And if you find this interesting, hit subscribe. Narito mga buwera manong balita ngayong araw ng Lunes. Pagbubukas ng klase para sa school year 2024-2025, aarangkada na ngayong araw. Mahigit 800 eskwelahan hindi makakasabay sa balik eskwela dahil sa epekto ng habagat at bagyong Karina ayon sa DepEd. Binabantay ang low pressure area ng Pag-asa. Posible kayang maging bagyo. Walang hawak sa PC ha. Sub-sub sa pag-contact sa kanilang binibiktimang kliyente ang may 30 empleyado ng isang kumpanya nang i-raid ng mga operatiba ng NBI-NCR. Ayon sa NBI, sangkot umano sa mga illegal na online lending ang kumpanya. Arestado ang babaeng Chinese national na umano'y boss ng kumpanya. China Sea. Kasunod yan ang kasunduan ng Pilipinas at China sa rotation and reprovisioning mission sa Ayungin Shoal. Ayon pa kay Chinese Foreign Minister Wang Yi sa kanilang pulong ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa ASEAN meeting sa Laos, dapat tuparin ng Pilipinas sa mga pangako nito sa ilalim ng kasunduan kaysa umurong at lumikha pa. Ay sa may Kawayan, Bulacan, nalubog sa malawakang pagbaha roon dahil sa mga pag-ulang dulot ng bagyong Karina at habagat. May mga sira-sirang bahay. Nakita yan sa aerial inspection kanina ni Senate Public Works Committee Chairman Senador Bong Revilla ng DPWH at MMDA. Umikot din sila sa ibang lugar sa Bulacan, Pampanga at Camanava. Si Pangulong Bongbong Marcos nauna nang bumisita sa Quezon at Rizal. Sabi ng Pangulo, babalikan ng gobyerno ang ating Comprehensive National Master Plan para ayusin ang drainage systems, magtayo ng flood barriers at paigtingin ang early warning systems.